Magandang araw sa lahat ng mga naka-day off dyan. Ito nga pala yung kaganapan sa araw ng day off natin ngayon. At dahil nga day off natin, naisipan kong mamamalengke. Sa paglabas ko, saktong merong tricycle na dumaan. Kaya dito na ako kay Manong sumakay at hindi na ako lumabas pa. Hindi ko na rin ginamit yung motor ko. Medyo tinatamad ako magmotor ngayon eh. Mas maganda na siguro mag-tricycle at least wala nang hassle sa paghahanap ng mapaparkingan doon sa palengke. Mga 3 taon na rin akong naninirahan dito sa Pateros. Pero hanggang ngayon, the same pa rin yung pamasahe. 20 pesos lang papunta doon sa labasan sa may Jollibee banda. Sa inyo kaya guys, ganun din ba yung pamasahe sa inyo, 20 pesos? Doon kasi sa kabila, sa may Pembo banda, kuminsan 30 yung sinisingil ng mga tricycle doon, kuminsan nga nananaga pa 50. At pababa na nga tayo dito ng tricycle. So ngayon naglalakad na lang ako papunta doon, medyo konting lakad lang naman. Tatawid tayo ng tulay. Ito ang ating ilog, napakalinis. Ito talaga yung isa sa pinakamalaking problema dito sa Pilipinas, yung disiplina ng tao sa pagtatapon ng basura. Talagang nakakainis lang pag iniisip mo. Nag-ikot-ikot muna ako dito sa tabi ng tulay kung ano yung magandang ulam na bilhin ngayon. Tuwing namimili kasi ako, kuminsan wala talaga sa plano kung ano yung uulamin namin, kung ano na yung makikita, kung ano yung maganda, kung ano yung mura, kung ano yung sariwa. Lumipat na rin ako dun sa kabila, yung pinaka main talaga na tindahan, dahil wala akong masyadong nakitang magandang iulam dun. O ito nga baka gusto niyo mag BJ dyan, yung buko juice. At ito nga, dumaan ako sa may eskwelahan, meron yata activity yung mga bata. So ngayon nakita ko to guys, yung tilapia na napakalaki at puro buhay pa. So naisipan ko mag sweet and sour kaya ako ng tilapia. Eto, nagpalinis na lang ako, bumili pala ako ng 2 nito. Medyo natalamsikan pa sa mata si ate nung naglilinis ng tilapia. Tignan niyo, buhay na buhay pa talaga yung mga tilapia. Bumili na rin ako ng carrots at saka yung red pepper. Pati na rin yung dahon ng sibuyas para ito lang kasi alam ko na mga sangkap eh. Bumili na rin ako ng itlog. Medyo mura dito. Ewan ko lang kung mura kasi hindi ko rin naman alam yung presyo sa ibang lugar eh. Bali 3 for 25 pesos. Dumaan na rin ako dito sa DIY store. Nasira kasi yung electric kettle namin kahapon. So hindi na siguro mapapagawa yun, kaya bibili na lang ako ng bago. Walang katao-tao ditong nasa 3rd floor na to. Kaya bumaba na lang ako, wala akong mapagtanungan. Medyo maaga pa siguro kaya wala masyadong tao dito. Ito nga, dumiretso na ako sa may cashier para magbayad. Bali nasa 500 lang naman yung presyo nito. Sana tatagal na kahit papaano. Yung binili ko kasi galing sa Shopee, ilang buwan lang, ngayon hindi na gumagana. Bali umaandar lang pero hindi na umiinit. Umiinit lang yung ulo mo. Ito kat pag uwi ko, dali-dali kong tinesting kung aandar ba talaga to o hindi. So ayan nga, umilaw. So maya-maya, pinatay ko na at mainit naman. So okay siya. Alas 10 na pala sa time check ko. Gusto ko lang guys i-flex yung bagong smartwatch ko, kaya nag-check tayo ng oras. Ito nga, lilinisin ko na yung 2 tilapia na binili natin. Medyo may kalakihan ito. So tamang-tama lang to. Bali, nasa 6 kasi kami dito sa bahay eh. Ipiprito ko muna to, kaya inihiwa-hiwaan ko para talagang maluto siya sa loob. Medyo makapal kasi itong tilapia na to, kaya kailangan talaga hiwa-hiwaan mo. Ito nga palang pangalawang tilapia na to, medyo maliit lang, hindi kasing laki ng isa. At pagkatapos ko na siyang mahiwaan, lalagyan na natin ng asin. Dapat magkabilaan para medyo lumasa naman. Medyo matabang kasi itong tilapia eh. Tapos bago ko ipiprito ito, nilalagyan ko muna ng cornstarch. Kung walang cornstarch, pwede na rin yung all-purpose flour. Pag ganito kasi hindi siya dumidikit, mas madali siyang iprito. Wala kasi tayong non-stick eh. Kung na-notice nyo guys yung mantika natin kulay brown na. Used oil kasi ito yung mantika na pinagprituhan ko ng manok ng isang araw. So ginagamit ko talaga yun ng ilang beses. Pero pag nagamit ko na sa isda, tinatapon ko na. Kasi pag isda kasi yung pinagprituhan mo, nagiging malangsa na. So ito nga, naprito ko na yung 2 tilapia natin. Yung kuya ko pala, sabi niya magluluto din daw siya ng ampalaya.
Kasi baka daw masira yung ampalaya, medyo lumalambot na sa rep, ilang araw na to. Siya na daw bahala magluto, lalagyan niya lang ng konting baboy tsaka itlog. Tinulungan niya na rin ako sa pagbalat nitong mga carrots. Yung carrots pala guys, hinihiwa-hiwaan ko rin ng ganyan. Kasi para pag nag-slice ako ng maliliit mamaya, maghuhugis bulaklak siya. Parang ano ba? Parang style. Kahit na syempre wala rin naman pag pinagkaiba yung lasa kung ganun yung itsura ng carrots. Kahit pa paano, maganda siya tingnan. Natutunan ko to guys sa isang hotel na pinagtatrabahan ko dati kasi may Chinese restaurant sila dun. Ayan na, tinihiwa ko na ng maninipis itong carrots para sa sweet and sour sauce. Tingnan nyo guys, so hugis bulaklak. Iba-iba ring sizes ng carrots yan kasi syempre sa dulo maliliit. Yung kuya ko na rin pala yung nag-prepare ng mga bawang, ng mga sibuyas para panggisa dito sa lulutuin natin. Bale, habang nagpiprito ako niyan, siya yung gumagawa niya. Ito nga, hinuhugasan na yung ampalaya niya. Nilagyan niya muna yun ng asin para mawala din yung pait. Ito ngayon at gagawin ko na yung sweet and sour sauce ko. Bali, magpapakulo lang tayo ng tubig. Pag medyo kumulo na, lagay na natin yung sibuyas, yung bawang, yung ketchup, yung tomato sauce. Nilagay ko na rin yung carrots at saka yung red pepper. At syempre wag natin kalimutan yung asukal para maging sweet. At para naman maging sour, syempre yung suka. Hindi magiging sweet and sour to kung hindi matamis at maasim, di ba? So naglagay na rin ako ng asin, tapos mekos-mekos na para mahalo-halo na lahat. Titikman mo na rin yan kung medyo tama na yung tamis. At pag nakulo na, tsaka ko nilalagay yung cornstarch o kaya all-purpose flour para naman lumapot yung sauce natin. So pag lumapot na yan, pwede na natin patayin yung apoy at ipapatong na natin or ilalagay na natin sa isda natin na pinirito. So tingnan nyo guys, oh, di ba mukhang Chinese restaurant na rin ba? So pagkatapos mo malagay yung sauce, ilalagay ko na rin yung dahon ng sibuyas pang toppings at pang Instagramable. So guys, paano yan? Kain na tayo at bago tayo kumain, dapat magpasalamat tayo sa Diyos na sa araw-araw may nakakain pa tayo. Marami rin tayong dapat na ipagpapasalamat. Dahil mga maliit at mga malalaking bagay. Tulad sa amin, pasalamat kami at nakalabas na rin tong baby namin dahil kagagaling na ito sa ospital. Thank you din dahil wala naman masyadong seryosong findings yung doktor. At least kahit papano okay na siya ngayon. So, pasalamat din tayo kahit paano meron tayong pamilyang kasama sa bahay. Kahit na simple lang, magulo ang bahay, medyo hindi masyado maligpit kasi nga mayroong bata. At least kahit paano, matiwasay pa rin yung pagsasama natin. Yan naman yung mga importante sa buhay natin eh. So, paano guys? Salamat pala sa panonood ah. So, don't forget to follow pa rin at saka like sa mga videos natin para makapaggawa tayo ng mga ganitong content para palagi. So, paano yan guys? Bye bye! Sa susunod.